Chiang. Pakasalan mo ako. Halika, binigay mo ang pera, miss. Salamat sa iyong mga gulay. Hey, miss, napakabata mo at nagtitinda ka na ng gulay. Hindi ba ito ang asawa ko? Mas pagsumikapan mo muna ngayon para makabili ng regalo para sa kanya. Ang galing mo, aalis na ako. Mag-ingat ka sa pag-alis. Edad 25, hitsura ay dalisay at maganda. May istilong matapang ngunit marahan. Pinakamahalaga, ang tuldok ng luha sa kanyang mata ay kapareho ng Ginoo, Geshaw. Nahanap ang dalaga. Ano? Nahanap na si Chiang. Ginoong Gu, si Ginoong Smith, kanselado ang kontrata. Puntahan muna si Chiang. Bigyan natin ng palakpakan ang pinakamagaling na nanalo ng Golden Rooster Award, si Ginoong Gu Xingluo. Nahanap ang dalaga. Ano? Nahanap si Xiang. Ginoo, ito ang Golden Rooster Award. Hindi mo na ang premyo. Pupunta muna tayo sunduin si Chiang. Kuya tatlo. Nahanap na si Kuyang. Guran, hindi mo ba ako minamaliit? Mukhang ang winner ng $1,000,000 ngayong gabi ay si General Guran. May 2 rounds pa, pero panoorin muna, sunduin muna si Kuyang. Ano? Nahanap si Chiang, babalik tayo sa bansa agad. Hindi ba siya si Guting Xiao, pinakamayamang tao sa bansa? Paano siya pumunta sa palengke, Ginoong Gu Xingluo? Pupunta ako para kumuha ng kanyang autograph. Siguran ba? Idol siya ng mga manlalaro ng boxing sa bansa. Napakaraming mahalagang tao dito sa palengke. May mangyayaring malaking bagay ba? Chiang, nalaman na namin kung nasaan ka. Sino kayo? Kuya 2, kuya 3. Chiang, sa mga taong ito, dumanas ka ng hirap. Dadalhin ka ng Kuya 2. Protektahan ka ni Kuya 3. Akala ko hindi na kita makikita ulit. Sino kaya sina Kuya 4 at 5? Nasa ibang bansa sila, hindi agad makakabalik. Namatay ang mga ampon, pero salamat sa langit hiningi tayo upang matagpuan ka. Noon ay hindi namin naprotektahan ng mabuti. Matagal tayong magkahiwalay. Bukas ay magdaraos tayo ng salusalo, at ipapahayag na ang prinsesa ng pamilyang Gu ay nakauwi na. Kuya, may asawa na ako at anak, kailangan kong sabihin ito sa asawa ko. Anong, may asawa ka na? Kuyang. Assistant Son, bakit nandito ka? Ito ang kasunduan ng diborsyo. Mayroon kang 200,000 piso sa card. Give ito si MR Wei. Pakiusap pirmahan na ang kasunduan. Assistant Son, huwag kang magbiro tungkol dito. Anong diborsyo? Akala mo nanlilibang ako? Si MR Wei ay isang bilyonaryo. Malapit na ring pirmahan ang kontrata kasama ang pamilyang Gu. Tingnan mo, isa kang tindera ng gulay. Saan ka nakakakuha ng karapatan? Hindi ka karapat dapat dito, minamalit mo ang kapatid kong babae. Nabasag mo ang isang ngipin ko. Pero hindi ako galit dahil kilala ko ang magandang dentista. Kung hindi ka alis, susugurin pa kita. Takit. Chiang, ito ba ang iyong mabuting asawa? Sumama ka sa amin pauwi. Ako ang gagalang sayo. Kailangan nating ipaalam ito sa buong bansa sa pamamagitan ng mga mamamahayag. Hindi ako naniniwala na si Buming ay ganyan. Kuya 2, kuya 3, hintayin niyo ako, gusto kong tanungin siya ng personal. Kuyang, samahan ka ni Kuya 3 Pawi. Kung tinutuya ka niya, isang suntok ang ibibigay ko sa kanya. Kuya 3, kaya kong ayusin ito mag-isa. Hintayin niyo ako. Old 3, huwag nating ipakita agad ang ating totoong pagkatao sa mga tao sa asawa ni Chiang. Old 2 ay tama. Tamang ito ang panahon para kilalanin ang totoong mukha ng pamilyang ito. Chiang, huwag mong kalimutan, ang kuya mo ang pinakamalakas mong suporta. Batang babae. Shuing, ang swerte mo naman.
Matagumpay ang anak at masunurin ang naging manugang. Ang anak ko ang haligi ng tahanan. Siya ay malapit ng pumirma ng kontrata sa pamilyang Gu. Ano ba yang si Guqiang? Tindera lang ng gulay. Bakit niya karapat-dapat ang anak ko? Papaihiwalayin ko sila. Bakit daw? Ang batang babae ay masipag at mabait, pati anak mong si Tongtong ay matino. Ano ba pakinabang ng sipag? Hindi naman nani ang anak ko. Nakakainis na, ilang taon na pero wala pang anak. Walang isip itong bata, hindi mo ba napansin na naubos na ang sa ako? Magbuhos ka na ng tubig. Lola, hindi kayo napaso, magbubuhos si Tongtong. Ano pa ang nililimi? Dali tayo. Walang kwenta itong bata, hindi mo magawa ang simpleng bagay, inutil talaga. Walang hapunan ngayon. Lola, patawad, makikinig si Tongtong. Kailangan kang paluin ng malakas para matuto ka. Umiiyak. Umiyak ka lang, natalo ako dahil sayo. Kailangang turuan kita. Anong ginagawa mo? Tongtong, nasaktan ka ba? Tingnan ni Mama. Hindi masakit ang Tongtong. Huwag kayong mag-away, siyang-siyang, bumalik ka na. May kailangang asikasuhin kami, aalis na kami. Guqiang, linisin mo ang sahig, pagkatapos magluto. Dumating ka ng huli, gusto mo ba akong ipagutom? Mama, bata pa si Tongtong kaya hindi niya kayang magbuhos ng tubig na mainit. Nasugatan siya. Hindi ka ba nainis at bakit mo siya pinagsasabihan? Ako ang nagwawala dito. Pwede ko siyang paluin kahit kailan gusto ko. Huwag kang magyabang o tatawagin kung si anak ko ang hihiwalay sayo. Ikaw ang nag-utos kay Buming na makipaghiwalay sa akin. Ano pa? Amoy gulay ka, mukhang palen. Akma ba saking anak na si Buming? Ako ang nagbigay ng unang puhunan kay Buming. Ako ay tindera lang ng gulay. Ang tagumpay ng anak ko ay dahil sa sarili niya. Dapat tanggapin mong siya lang ang may dudulot ng serbisyo dito. Gusto kong marinig mula kay Buming na hindi ako iiwanan. Hindi ako magpapahiwalay. Ako ang gusto ng diborsyo. Guqiang, pirmahan mo na. Boming. Hindi pa ba kayo nakipaghiwalay? Masama ang magiging reaksyon ng kuya ko. Sino siya? Huwag mong hawakan ang tatay ko. Siya ay akin. Ang aking kamay. Lumayo ka. Nakakasira kayo sa akin at anak ko, huwag ninyong itatanong. Si Suier ay kapatid ni Guting Xiao, pinakamayamang tao ng Beijing, at magiging manugang ko. Guting Xiao. Sinasabi mong kapatid mo siya. Hindi pwede. Boming, sinasabi niyang naiinggit siya kaya ayaw ng diborsyo. Ako ang bahala sa mga kapatid ko. Buming, niloko mo ba ako? Sagutin mo. Tumahimik ka. Tatay, huwag mo banggain si nanay, nagsisikap siya. Maganda ang pinili kong asawa, pumili siya ng mabuting pamilya. Kuya Xuer ay mayaman, si Guting Xiao ang underground na kampiyon, at si Goxing Luo ang bagong sikat na aktor. Isang babae mula probinsya, anong laban niya kay Xuer? Si Boming at GNG, Gu ay perpektong magkapareha, at makakatulong kay kuya ko sa kontrata sa pamilya Go. Tingin mo ba, kaya mong talunin siya? Kapatid ni Guting Xiao. Nakakatawa, hindi ko alam na may kapatid pala ako at ganito ang kapatid. Boming, nabaliw na ang babaeng yan. Baliw. Napaka-ambisyoso. Hindi ka rapat-dapat sa pamilya Gu, salamat na lang sa pagmamalasakit mo. Ito ang kasunduan ng diborsyo. Dagdag pa ang 100,000 piso bilang bayad sa diborsyo. Boming, mabait ka pero sapat na yan para sa kanya upang magbenta ng gulay ng matagal. Hindi mo mapipigil ang panibagong kabataan ko. Hindi pwede yan, Wei Buming. Sa panahon na pagsasama, lahat ng ari-arian ay pag-aari ng mag-asawa. Kung maghiwalay, pantay ang hatian at ibibigay si Tongtong sa akin. Bawat isa ay kalahati. Paano ka nangahas magsalita?
Dala mo pa ang isang palpak. Tia, tingin ko ay sakim siya at pinakabuti na ang ginawa mo sa kanya. Kung hindi niya pinapansin, hindi na kailangang maging magalang pa kayo. Si Xuer ang tunay na maalalahanin. Sabi ko ulit, kunin ang pera para ayusin natin ito, kung hindi, huwag akong sisihin. Kung ganun, hindi ko pipirmahan ang kasunduan ng diborsyo. Hindi mo gusto ang alok, sasakal kita ngayon. Pipirmahin mo ang kasunduan ngayong araw. Nanay, pigilan mo siya. Ano ang ginagawa mo? Ano ang ginagawa mo? Bitawan mo ako. Masungit ka pa, wala kang makukuhang pera mula sa bahay namin ngayon. Mama, pakawalan niyo si mama. Ilanong ninyo ito ay labag sa batas. May ebidensya ka ba? Ah, bitawan mo ako. Peste kang puta. Nangahas kang sampalin ako. Papa, wag mong sampalin si mama. Hindi kita sinampal, yan ay dahil masama ang ugali ni mama. Hindi siya nakikinig. Wei Boming, gago ka. Ang palpak mong anak, inggit na inggit sa'yo. Ang tatay mo ay nagtatrabaho ng husto para sa iyo, pero pinapaboran mo pa ang intil mong ina. Hindi inutil si mama, pareho kayong masama ng tatay mo at lola mo. Ikaw na palpak, papatayin kita. Ano ba ang ginagawa mo? Kung hindi ko kayo papatalunin, mga tao ng pamilyang Wei. Sige, tanggihan mo pa, dumarami pa ang talak. Anak, hayaan natin siyang maranasan ang aming kapangyarihan. Hindi naman illegal ang pambubugbog. Tita, ang gamit nun sa pambugbog, hindi nasisira ang kamay. Si Xuer talaga'y maalalahanin. Anong ginagawa nyo? Huwag niyong galawin si Tongtong. Ibigay mo dito, ha? Bitawan mo ako. Anong ginagawa mo? Bumukas ka ng pinto. Bakit mo binuksan ang pinto? Maliit na hayop, lagi kang nasa tabi ng nanay mo. Papa, kapag sinaktan mo ako, wag mo nang saktan si mama. Buksan mo ang pinto. Diborsyo na ako. Pakiusap, palayain niyo si Tongtong. Gusto kong umalis nang wala ng bahid. Bakit hindi mo sinabi agad? Toto, kawawa siya kung hindi siya tutulong. Ang pang-aapi ay kailangang parusahan. Tongtong, patawad mama sa iyo. Mama, Tongtong ay ayos lang. Boming, ang mukha mo kanina ay malupit. Hindi ka na dapat ganon sa iba. Maliit na hangal, paano kita papahalagahan ng sobra kung di ganon? Sir, naniniwala ka na ba sa akin? Kailan mo ako papapakilusin makilala ang pamilya ko? May kausap ako na si Kuting Xiao para sa trabaho. Sandali lang, ang mga kuya ko ay mahal na mahal ako. Sigurado akong ayaw nila sayo, pero gagawin kong tanggapin mo nila. Ha ha ha. Wei Boming, ganyan mo ba tratuhin ang impostor na si Kupamilya na dalaga, pati ang 5 taong asawang tunay? Tao ka pa? Naligalig na yata. Wala na. Naniniwala talaga ako, mahal. Bukas ay pag-uusapan ng Kupamilya ang pagbalik ng dalaga. Sir, gusto mo ba na samahan kita? Siyempre gusto, Boming. Pakisuyo, siguraduhin mong makadalo ako sa handaan bukas. Ang mabahong babae, kung ayaw ay ilagay na lang natin sa asilong. Si Xuer ang matalino. Bakit di namin naisip to? Ipapasok natin sa asilom ang dalawa, para doon sila mamuhay habang buhay. Huwag kayong lumapit. Ano ba ang ginagawa mo? Ginoong Wei, ang magina ay may mental na sakit at namana iyon ng anak. Tulungan niyo ako. Gusto niyang saktan kami, pero wala kaming ginawang mali. Huwag kang mag-alala, gagawan ko kayo ng papeles ng doktor. Tulungan mo ako. Asikasuhin niyo ng mabuti para sa akin. Tongtong ay hindi natatakot. Huwag niyong galawin ang anak ko. Wei Boming, hindi ka pwede ganyan sa akin. Kutsiang, hindi mo dapat hadlangan ang daan ko. Papa, wag mong saktan si mama, saktan mo na lang ako. Tongtong, wag mong saktan si mama. Tungtong, huwag kang matakot. Aalisin na ang maliit na yan.
Hindi na kailangan ni Xuer. Humanda kayo, Ginoong Wei. Wei bombing. Ginagawa mong galaban ang sariling anak mo. Ikaw ba ay tao? Ah, Huwag matakot, ayusin ko ang sakit mo at ng anak mo. Ha ha ha. kung may problema ka, siraan mo ako, wag ang anak ko. Huwag mag-alala. Sino ang nangasalawin siya? Putulin ang kanilang mga kamay at itapon sa dagat para kainin ng mga pating. Chiang, nandito si Tongtong. Ayos lang. Chiang. Chiang, para na tayo pauwi. Chiang, welcome home. Maligayang pagbabalik sa dalaga ng kupamilya. Pasayahin na muna si Tongtong. Dalhin niyo ang regalo para kina Siang at Tongtong. Ito ay mga mamahaling produkto mula sa kuya mo, Chanshan Snow Lotus, ginseng, at rare na mga Lego para kay Tongtong. Ito ay alahas para sa iyo, napakamahal, petty children's accessories para kay Tongtong. Mula kay Third Brother, damit na pang-arte, limited edition, at gown para kay Tongtong. At mayroon pang 79 pang damit. Salamat sa mga kuya ko. Ikaw ang dalagang kunang aming pamilya, lahat ng bihirang alahas ay para sa iyo. Bukas ay may bangayan para ipahayag ang iyong pagkakakilanlan sa mundo. Si Third Brother ang magpaparusa sa ng api sa'yo. Gusto kong maghiganti, gusto kong siya ay mabigo sa pinakaabang sandali ng buhay niya, pati na ang kanyang pamilya ay mabuwag. Sige, susundin namin lahat ng sinabi mo. Bago ang lahat, alagaan niyo si Tongtong ng mabuti. Walang problema. O, ipakikilala kita kay Sister Lee. Siya na ang bahala sa pang-araw-araw mong pangangailangan. Xuer, mga kuya mo ay mayaman, sila pa ang nag-book ng pinakamahal na lugar sa lungsod para sa iyong pagtanggap. Posibleng ito na ang dalaga ng kupamilya. Makikita mo na siya agad. Xuer, tingnan mo, nakatingin sila sa'yo. Alam na nila ang pagkakakilanlan mo. Ito na ang dalagang kupamilya. Mukhang totoo. Kuchiyang, paano ka nakatakas mula sa asilong? Gusto mo pa bang guluhin si Boming? Kitang-kita kong nagmamahal ka ng sobra. Kuksiyang, nakakairita ang mukha mo. Hindi ako andito para sa'yo. Nagbabalak ka lang dumarating sa party para makipag-connect sa mayayaman? Alam mo ba kung sino ka? Nagpakatapang kang manakit sa akin. Karapatan ko na nandito dahil ako ang tunay na dalagang kupamilya. Isa kang tagapag-alaga sa aming bahay ng 5 taon lang, hindi ka makikipagsabayan sa akin. Akala mo ba dahil nakaporma ka lang at nakapasok sa party ay mukha ka ng sosyal? Kung ikaw ang dalagang ku, ay si Xuer ba ay peke? Huwag nang magpanggap. Tama. Si Xuer ang mas alam ang tunay niyang pagkakakilanlan. Boming, tingnan mo si Guchiyang na bawal, sinisiraan pa ako. Poyendi.
Gusto mo ba akong saktan? Karapat-dapat ka ba? Sa ganitong okasyon ngayon, hindi ka pwedeng magloko, umalis ka na. Mas mabuting maging maayos ka, kung hindi, ipapalayas ka ng security. Wei Boming, sana pag nalaman mo ang katotohanan, matapang ka pa rin. Katotohanan. Hindi ko alam kung paano ka nakatakas sa bilangguan ng mga baliw. Tingnan mo, ang upuan na ibinigay ni Pangulong Gu para sa Snow. Ay. Kaya mo ba umupo doon? Si Guting Xiao mismo ang naghanda ng upuan ng koronasyon para sa kapatid niya. Pinatawad namin ang mga pagkakamali ni Guxiang noon, pero ngayon hindi na pwede dito. Kung magalit si Pangulong Gu, wala nang makakatulong sa'yo. Ito ang posisyon ko, walang takot. Baka siya nga ba talaga ang tunay na anak ni Gu? Anak ko, kung siya ay tunay na si Miss Gu, matagal na siyang nagtrabaho rito. Ang bawal na manggaya na babae, umupo sa trono, ay dedepensa ko ito ngayon. Wei Boming, ang totoong peke ay si Goksuer. Huwag kayong magpaloko, isa lang siyang katulong sa pamilya namin. Hindi siya Miss Girl, talagang walang takot. Palayasin siya. Sa tingin ko, para lang siyang dumarating para matulog sa mga lalaki. Ay, magpakalma ka sa dila mo. Anak, hindi mo ba pinipigilan ang ex-wife mong iyon? Kung gusto mong humingi ng tawad sa nanay ko at kay Xuer, mayon din. Sino mang api sa kapatid ni Guting Xiao ay haharap sa akin. Pangulong Gu, narito na po kayo. Bakit kayo nagpapaaway dito? Siya ang dinaan sa pananakit ng kapatid ko. Ah, ako ang pangalawang anak. Ako ang pangatlong anak, ako ang may kasalanan sa sitwasyon ni Snow. Ayos ka lang ba? Sabi ko, malakas ang loob dahil kasama si Pamilya Gu. Totoo, nakakainis, hindi pa rin alam ang kalagayan. Hindi mo pa rin alam kung gaano kamahal ng pamilyang Gu ang kapatid. Tama, ang pinakamahal namin ay ang kapatid. Sino man ang makagalit sa kanya ay babayaran. Makakayanan mo ba ang galit ni Gu at Snow? Lumuhod ka at humingi ng tawad o papatayin kita. At pati ang anak mong bastard. Wei Boming, wala kang hiya, ginamit mo pa ang bata para takutin ako. Mga kapatid ni Gu, ang babaeng ito ang sanhi ng gulo. Bakit ka pangang nagsalita ng matigas? Alam mo ba kung sino kami? Hindi mo kilala ang kapatid ko, hindi niyo kaya ang status niya. Pangalawa at pangatlong anak, mali kami. Dapat umiwas ako sa bawal na babaeng si Guxiang, pero nagsanalangin kami. Oh. Hindi kami pamilya. Hindi kami gusto sa pamilya ni Wei. Ibigay ang kontrata namin sa inyong kumpanya. Paano mo ito ayusin? Bawal sa'yo na sirain ang kontrata ko. Ah, anak ko. Hindi natin ginusto ang gulo, ayusin natin. Hatakin na, mabilis. Snow, isip ko ay pinangakuan kita na hindi ka na maapi.
Pasensya na kung hindi kita agad natagpuan. Kuya, bakit ayaw mong ipaalam ang tunay na pagkakakilanlan ni Snow? Nakita mo ang asal ng pamilya na yon. Kapag nalaman nila ang tunay na pagkakakilanlan ni Snow, baka abalahin siya. Tama, gusto ko ring maghiganti ng personal at sirain ang panlilinlang sa kanya. Snow, lumaki ka na. Bagaman hindi ko naging unang asawa, gusto kitang irekomenda bilang pangalawang asawa. Nagbibiro ka ba, pangalawa? Seryoso ako. Wala kayong dugo sa akin. Gusto kong alagaan ka. Ano ang sagot mo? Bakit hindi ko naisip, Snow ay magpakasal kay Kuya Tatlo? Kung may manunukso, ako ang lalaban. Pwede ba kayong mag-control? Sobra na ito, bata pa si Snow. May anak na si Snow, kaya hindi na bata, kami ang mga tagapangalaga niya. Tama si Kuya Tatlo. Kuya Isa, kung ayaw mong pakasalan si Snow, huwag hadlangan kami. Hindi ko sinabing ayaw ko. Tama na, wala pa akong balak magpakasal. Hindi naman ninyo ako mapoprotektahan habang buhay. Kami ay magpoprotekta kay Snow habang buhay, pero hindi siya pwedeng laging protektadong bulaklak. Snow, gusto mo bang matutunan kung paano pamahalaan ang kumpanya kasama kami? Pwede ba ako? Bilang bagong CE ng Grupo GU. Bukas pupunta ako sa Session Golf Club para makita ang kliyente. Sumama ka. CJ. Samahan mo ang kuya dalawa para subukan ang showbiz. Sige, salamat. Turuan ka ni Kuya Tatlo mag-bowling, boss ako dito. Ano bang larangang ito? Showbiz? Hindi ito maasahan. Kung kaya ng assistant mo ang trabaho, bakit isasama mo si Snow? Madilim ang showbiz. Tulong. Wala na ba akong oras para sa sarili ko? Anak, ano na ang lagay mo? Tingnan mo ako. Napinsala ka ng mga payaso na yan. Tingnan mo kung paano kanila inapi. Huwag kang mag-alala, konting suntok lang yan. Siguro ayaw ni Snow pag-usapan ang pag-aasawa at diborsyo ko. Anak, kapag hawak mo na ang Grupo GU, maghiganti ka ng husto. Snow, hindi mo alam kung gaano nasaktan ang anak ko. Saan ka na nawala? Boming. Kasalanan ng mga kuya ko, sobra silang mag-alala. Alam nilang may ex-wife ka. Snow, si Guxiang ang nagpalito sa mga kuya mo. Hayaang silang pintasan para mag-ayos. Snow, wag mong pakinggan ang iba. Ang anak ko ay matapang at nagsumikap. Kung iwan mo siya, saan ka pahahanap ng ganito kabait na tao? Tita, naintindihan ko. Pipilitin kong kumbinsihin ang kapatid kong mga lalaki agad. Sayang lang, ang kontrata namin ni Boming ay winasak ni Guxiang na masamang babae. Sure. Narinig ko na bukas pupunta ang kuya mong si Guting Xiao sa Session Golf Club para makita ang kliyente. Pwede ba akong sumama? Mukhang hindi ito masyadong maginhawa. Hindi naman, ang Session Golf Club ay regalo ni Ginugo para sa kapatid niyang babae. Ito ang teritoryo mo. Ayaw mo ba na muling pirmahan ang kontrata ng ating dalawang pamilya? Sage, bukas dadalhin ko si Boming doon. Kung makikita ang kuya ko ay hindi tiyak. Sir, alam ko na ikaw ang tunay kong asawa at kasama sa buhay. Si Guxiang ay wala siyang halaga sa'yo. Chiang, ang club na ito ay naipasa sa pangalan mo ilang araw na ang nakalipas. Pwede kang magdala ng mga kaibigan dito sa mga sandaling walang ginagawa para maglaro.
may emergency ang kuya. Maglibang ka muna dito mag-isa. Sige, kuya, mag-aantay ako rito sa'yo. Ipapadala ko sa'yo ang numero ng butler. Tawagan mo kung may tanong ka. Ikaw pala yan. Ang kapal ng mukha natin na magkasalubong. Gutsiang, sinisundan mo ako. Hindi, nag-ikot lang ako sa sarili kong club at kailangan ko rin ang permiso mo. Ang buong golf club na ito ay regalo ni Ginoo Gu para kay Xur. Ikaw ay isang probinsyano na ni hindi pa nakakahawak ng golf club. Tama yung pronunciation, ignorante ka talaga. Tamang-tama, iyon nga ang tama. Ang club na ito ay regalo ng kuya ko sa akin. Napakakumbaba mo bang mangopya ng aking pagkatao? Kung sino ang talagang walang mukha ay ikaw. Pumapasok ka sa buhay ng iba at nag-aangkin ng mga bagay. Pasensya, nagalit ako. Guksiyang, huwag kang lumabis pa. Kung manakit ka kay Xuer, papahirapan kita. Walang utak ka, Wei Buming. Pantapal mo sana ang mga mata mo. Boming, pinagbintangan ako ng iyong ets, at nilalait ka rin sa likod. Paalala, lumayo agad mula sa club ni Xuer. Kung hindi, papatawag siya ng seguridad. Kung sabi mo ay kanya ang club, ipakilala mo naman sa akin, ang pinakamahalagang bagay dito. Xuer, ipakita mo sa kanya kung ano ang tunay na libangan ng mga mayayaman, at ang laki ng diferensya niya sa atin. Opo. Aba, bilang may-ari ng club, hindi mo alam ba? Hindi. Alam ko. Ang pinakamahalagang alindog ng club na ito, ay ang mula sa kuya ko na ginastos ng malaki. At talaga? May ibang sabi na ibang pinakamahalaga dito. Huwag kang baliw. Hindi makakaalam ang ibang tao ng club tulad ni Xuer. Guksuer, ayos lang ba sa'yo ang puno ng cedar? Isa lang yan sa dami. Sila lang ang tipo ng mga taong lalong inaalagaan ang mga punong damo. Mas mabuting bumalik na lang ng bukid. Isang probinsyano mo, akala mo ang mamahaling club ay kagaya ng gubat sa bukid. Alam mo ba? Ang tinatawag mong sirang puno ay siya palang pinakamahalaga dito. Ano ba ang alam mo? Ginastos namin ng 100 milyon para rito, at hindi ka makakaranas nito. Totoo. Akala mo kami ay gago na basta isang puno lang maipapasa sa amin. Alam ko iyan. Ang Sheshan Golf Club ay dinisenyo ni kilalang designer Steven bilang tanging Forest Hill Landscape Golf Course, at may 2,000 taong gulang na golden cedar, na isa sa pinakamaahalagang kayamanan dito. Guksuer, bakit hindi mo alam ito? Totoo ang sinabi niya. Xuer, mas kilala niya pa ang lugar kesa sa'yo. Isa akong napakayamang dalaga, pero paano niya nalaman lahat ng to? Siguro sa internet niya lang nahanap. Hindi mo akalaing mapapaniwala mo ako sa mga pangkaraniwang impormasyon na yan. Alam ko pa. Ngunit hindi mo alam ang pinakaprestihiyosong bagay ng club mo. Ang club ba ay iyo? Hindi ko, iba ba sa'yo? Ito ay nasa pangalan ko. Huwag kang magpanggap dito. Ang club ay nagkakahalaga ng higit 100 milyon, paano pwede ito sa isang nagtitinda ng gulay? Boming, hindi ba niya inilagay sa ospital? Siguro hindi niya matiis ang katotohanan ng diborsyo niyo. Ito ba ay sinadya? Gutsiang, ang pilit mong pagdikit sa akin ay nakakadiri. Hindi kayo naniniwala? Ipapakita ko sa inyo. Hey, Golf Club Butler, pakidating dito. Makikita ninyo kung sino ang totoong may-ari ng club.
Akala mo ba makapagloko kami sa telepono mo? Hindi namin alam kanino ka tumatawag. Kung ikaw ang may-ari dito, ako ang ninuno ng Gu Corporation. Huwag kang masyadong kampante. Ano mang patunay mo ng pagkakakilanlan, kahit ano pa yan. Kung mapatunayan mo, luluhod ako at tatawagin kang tatay at hihingi ng tawad. Sige, kayo dalawang maghanda ng lumuhod at humingi ng tawad. Kung hindi mo mapatunayan ngayon, luluhod ka at huhugutin mo sapatos ni Xuer. Marami kang sinasabi. Nagdadala ka ba ng palugit? Hindi magandang babae. Pinagbibigyan kita ngayon pero ang hangal mo, bilangin ko hanggang 3. Kung hindi darating ang butler, luluhod ka at dilaan mo ang sapatos. Huwag mo akong hawakan. Nandito na ako, miss. Tama ang dating ko. Alisin mo itong 2 tao rito. Tatay, tulungan mo ako. Sabi mo na ako ang tunay na Mrs. ng Gu at ang may-ari ng club na ito. Hindi magandang gawin ang magpanggap na misis. Tatawagan pa ako ng miss niyan. Baka mahuli tayo. Kung hindi mo sasabihin ay walang makakaalam na isa kang mahirap na nagtitinda ng gulay, hindi tunay na Mrs. ng Gu. Pero gusto mo ba akong ipahiya at mawala ang mabuting bayanan mo? Sino ka ba para pakinggan kita? Ako ang tunay na Mrs. ng Gu at ang may-ari ng club na ito. At tulad din ng tawag ko sa iyo. Tama ang timing mo, sinabi mo sa akin kung sino ang tunay na Mrs. ng Gu. Hindi ko alam ang tawag na yan. Alam ko si Gutierrez ang tunay na anak namin. Ikaw ay impostor. May sasabihin ka pa. Napalakas mo akong matakot buong araw. Ngayon ay ginawang may-ari, ayaw mo intindihin ang butler ng club. Hindi ko alam ang puntahan ng babae, pero kailangan ng membership card para magpasok sa golf course. Pumasok kami ni Kuya Guting Siao ng walang card. Wala na akong maniwala sa panlilinlang na yan. Kung walang card, pwede kang paalisin dito ayon sa patakaran. O kaya ay maging kadi ko. Pwede ko itong isalang-alang. Walang mangyayari. Bago mo maging kadi ni Xuer, unahin mong tuparin ang pustahan, dilaan mo ang paa namin ni Xuer. Gutiyang, pinatawad na kita noon. Pero ito ay huli na, paglingkuran mo ako ng maayos o wala akong awa. Dalhin mo ang golf clubs. Sana makakalimutan mo ito agad. May darating na si Kuya at di kanya papabayaan. Kung ayaw mong dilaan ang sapatos, maging kadi ka na lang ni Xuer at huwag umalis. Hindi ako papayag ni hindi ka gusto. Gawin namin ngayon. Hayaan niyo akong umalis. Gusto mong maglaro ng golf? Sasamahan kitang maglaro. Ginogu, ayos ka lang ba? Apa, Dalton, bakit ka nandito? Bakit hindi ka pa pumunta? Kung hindi ako pumunta, gusto mo bang ipagpatuloy mo ang pang-api kay Chiang Chiang? Mali po ang iyong master. Hindi ko kilala ang binibining ito, at kayo ay. Putulin mo siya, hawakan ang kamay ni Chiang Chiang, at ipadala siya sa mina sa Afrika. Ginogu, sa wakas ay nakita ko na kayo. Kahit na aksidente niyo akong pinalo sa kanina, hindi naman ako inis. Ay. Ginogu, ano po ibig sabihin nito? Hindi ba gusto mong lumuhod habang kinukuha ang bola? Susunod ako sa gusto mo. Young Master, nagkamali po kayo. Ang masamang babae na yon ay nang-aapi kay Xuer, tinatanggihan ko siya, bakit niyo ako pinapalo? Xuer, magsalita ka naman. Na. Tulungan mo siya kausapin ang kuya mo. Ay da.
Mukhang ayaw tulungan ka ni Xuer. Ano kaguluhan ito? Naputol ka na pala. Young Master, si Xuer ang pinakamamahal mong kapatid na babae, hindi mo siya pwedeng tratuhin ng ganoon. Hindi ka matalino. Xiang, paano mo balak ayusin siya? Hindi ba gusto mong may sumubo ng sapatos mo? Ngayon, dahan-dahan mong linisin ang sapatos ko, bibigyan kita ng pagkakataon. Ginoo Guxiang, huwag kang masyadong mapang-abuso. Young Master, patawad po. Hindi ko dapat pinagmamalupitan si Guxiang. Patawarin niyo ako. Gawin mo ang sinabi niya. Nadumihan ang sapatos ko. Alis ka. Dalhin siya. Guxer, niloloko mo ba ako? Hindi ka talaga ang panganay na babae sa pamilya Gu. Boming, ano ang sinasabi mo? Hindi ako ang panganay na babae ng pamilya Gu. Akala mo ba si Guxiang ang totoo? Sige, ipaliwanag mo. Sinasabi nilang napakapalad ng panganay na lalaki ng pamilya Gu dahil mahal na mahal niya ang kapatid. Bakit niya kami pinaalis ngayon? Naiinis ako hanggang ngayon. Wei Boming. Hindi mo ako pinaniniwalaan? Sige, kung ganoon, maghiwalay na tayo. Kung hindi para makasama ka, hindi ko abalahin ang mga kuya ko. Lalo na ngayon. Xuer, hindi iyon ang ibig kong sabihin. May iba pa ba akong hindi alam? Hindi ko sana sasabihin ito sa'yo, pero ngayon ay hindi ko na kayang itago. Baka magkamali ka sa akin. Xuer, sabihin mo na. Talagang naakit ang kuya ko kay Guxiang. Malakas ang kanyang mga salita para suportahan siya. Young Master, nakita ko na maraming babae, pero hindi ko alam na ganito siya katindi. Sinasabi nila na para umangat, nakipagtalik si Guxiang sa maraming tao, pero hindi alam ng kuya ko. Hindi namin basta sabihin, pero naniniwala ako na kapag nalaman niya, paparusahan niya siya ng husto. Ganun ba? Ang cute ni Guxiang, ibig makipag-away sa akin. Ngayon lang niya na i-divorce, pero nakikipagtagpo na ng iba. Hindi ko dapat siya pinakasal. Kahit bago pa mag-divorce, malamang nakipagtalik na kay kuya ko. Palagi na silang close. Aabutin ako ng panahon para ayusin ang cute na to. Xuer, Hindi ko dapat pinagdudahan ka, si Guxiang lang ang nagpapawala ng katinuan ko. Okay lang Boming. Basta nandito ako para sa'yo, kahit may hirap. Pero si Guxiang ang sumira sa kontrata natin sa pamilya Gu. Kailangan kong ayusin ito. Kung hindi kaya ng kuya ko, Xuer. Pwede mo ba akong dalhin sa pangalawang Young Master, Guxing Lo? Sinabi mo kanina na siya ang pinakamahal ka. Pumasok siya sa shoot ng pelikula kamakailan. Hindi ko alam kung okay ka doon. Nako, bakit naman hindi? Si Xuer, kung magkakaroon ka ng kapatid na parang movie star, magiging madali ang iyong karir. Salamat Boming. Kasi nga, bukas dadalhin kita doon para makilala mo ang kuya ko. Maghahanda na. Xiang, hindi ka ba nasaktan ngayon? Sino man ang umatake sa kapatid ko, Guran, tunay na nakakainip na. Pangalawang kuya, kapag nakita mo sila next time, gagantihan kita. Kuyang Oyang, bakit ang kamay mo ganyan? Okay lang ako, ilang beses niyo na akong sinuri. Hindi pa, titignan ko pa ulit. Tama na. Kuya, pwedeng makipag-usap sa inyo. Sige. Pwede ba na huwag kayo masyadong magdikit? Hindi pwede. Ikaw lang ang may isang kapatid, na wala siya ng mahabang panahon, kaya masakit na wag kitang makita. Masipaghanapin ka ng pangatlong kuya, paano hindi niya ipapakita ang pagmamahal? Xiang, bukas, pumunta kayo ng pangalawang kuya sa set ng pelikula, okay? Hindi magiging abala ba iyon? Hindi naman. Kaibigan ko ay natuwa ng malaman na dadaan kayo. Pwede ka pa ring pumunta para mag-train ng acting. Baka sumikat ka. Sige, isang beses lang ito. Promise. Ayos, sobrang saya. Kuyang Oyang, hindi makatarungan to. Sinabi mong sasamahan mo kami ng kuya at pangalawa, paano naman ako? Para saan ba dadalhin mo siya? Boxing? Sobrang amoy ng mga lalaki doon.
dalhin mo siya sa akin. Marami akong gwapong tropa. Chiang, tingnan mo, may dumating. Mama, Mama, nami-miss ka namin. Nagiging maayos ba sa bahay? si Tongtong ang pinakamaayos. Tongtong, halika dito, yakapin kita. Bata kang walang puso, kapag may mama mo ay ayaw mo ang mga tito mo. Pangalawang tito. Bukas, pumunta tayo lahat para laruin si Tongtong. Okay. Kuyang, hindi patas. Bakit ikaw lang ang kasama ng kuya? Hawak ang kamay ni Tongtong. Gusto ko ring maglakad kasama sina Chiang at Tongtong, isang masayang pamilya. Ang kita na to, nakipaghiwalay lang sa anak ko, nakikipagkita na sa maraming lalaki. Gusto kong makita kung ano ang balak nila. May tindahan ng saranggola sa kanto. Bili tayo para kay Tongtong. Halika. Yay! Hindi, kumuha din tayo ng vertical shot. Sama-sama tayo sa picture. Ako ang paparating. Tingnan dito. Magpos dito. Ready. Tingnan ko. Chiang, may ayusin lang ako. Pumunta muna kayo ni Tongtong dito sa playground. Okay. Kuyang, baka may problema? Huwag kang mag-alala, wala namang masamang mangyayari sa araw na ito. Umalis na tayo, paalam. Paalam sa mga tito. Magpaalam ka kay mga tito. Paalam. Mama, gusto kong kainin ang cotton candy. Tara, samahan mo ako bumili. Pero gusto kong maghintay dito at magpahangin sa araw. Sige, maghintay ka dito, huwag kang gagalaw. Tongtong, mabait ka. Matagal kitang hindi nakita. Miss na miss ka na ni Grandma. Tara na sa bahay ni Grandma. Pero hindi ko pa nasasabi kay Mama. Halika na. Sigs, tara. Ayaw umalis ni Tongtong, gusto niya kay Mama. Ano bang ginagawa mo? Ako ang kanyang lola. Bata lang yan, walang problema. Pakawalan mo si Tongtong. Ako at si Wei Buming ay nagdiborsyo na, walang pahintulot kang hawakan ang bata. Hindi ka man kasal, si Tongtong ay dugo namin ng pamilya Wei. Bilang lola, dadalhin ko siya para maglaro ng ilang araw. Dapat sana ay nakuha mo ang pahintulot ni Tongtong. Hindi mo siya pwedeng kunin ng hindi ko alam. Alisin ko siya ngayon, ano ang magagawa mo? Ibalik mo ang bata sa akin. Bitawan mo. Huwag mo siyang agawin. Hindi mo ako mapipigilan, si Tongtong ay sasama sa akin ngayon. Gusto mo ba ng pulis? Sasabihin ko sa kanila na inagaw mo ang bata sa kanya. Sige nga. Ako ang kanyang lola, at ang mga problema ng pamilya ay hindi iniinteresa ng pulis. Hindi mo ba iyon alam? Ano ba talaga ang gusto mo para maibalik siya sa akin? Takot ka na ngayon? Masyado kang late na. Kung gusto mong makita muli si Tongtong, dapat kang sumunod sa akin. Ibalik mo siya sa akin. Ibalik mo siya. Lumayo ka. Tumigil ka. Tongtong, huwag kang matakot, nandito ang mama mo. Anong ginagawa mo? Ako ang lola ni Tongtong. Dadalhin ko siya. Hindi ito ayusin ng pulis. Hindi papasok ang pulis. Ako ang bahala. Pinapakita ko na nagbabala ako. Kung lalapit ka pa kay Chiang at Tongtong. Ah naku, pumatay siya. Tulong na. Umalis tayo. Ang matandang babae na ito, nangahas pang agawin ang bata sa kalsada. Kung may susunod pa, isang suntok lang sa ospital ang babagsak sa kanya. Dapat may manatili dito para samahan ka. Mula ngayon, mag-ayos tayo ng mga bodyguard para alagaan si Tongtong at Chiang. Hindi naman ito malaking problema. Okay na, second brother. Huwag kang magalit, hinihintay pa kita. Bukas, dalhin mo ako sa set para makilala ko ang Director Liu. Seg, sila ay araw-araw na gustong makita ka. Kuya Wang, pakiusap, bigyan mo ako ng pagkakataon na makilala si Director Liu. Seryoso ako. Seryoso lang sa salita, hindi sapat. Ano ang gusto mong patunayan? Gusto kong matulog ng isang gabi kasama mo. Dahil nandito na tayo, huwag kang magkunwaring dalisay. Kuya Wang, alagaan kita ngayong gabi, hindi mo dapat baliwalain ito. Huwag kang mag-alala, bukas dadalhin kita kay Director Liu. Kat, palambutin ang ilaw at lagyan ng konting makiyup ang mga artista. Ito ang kapatid kong si Guchiang,
ang mahal namin sa buong pamilya. Pangako, alagaan niyo siya ng mabuti. Kamusta? Ako si Guxiang. Ang ganda mo, may boyfriend ka ba? Xiang Luo, gusto kong maging bayaw mo. Hindi ka ba natatakot na paggupitin ka ni Xiang Luo gamit ang kutsilyo? Mabuti na lang alam mo. Kahit ako ay isa lang kandidato ng aking kapatid bilang batang asawa. Huwag kayong mag-isip ng masama. May mga palabas pa akong gagampanan. Pakiusap, alagaan niyo siya. Kumusta ako si Director Liu? Siya ay, wala lang, ayos lang. Kamusta kayo? Ikaw naman. Sino ka? Ano ang ginagawa mo dito sa set? Narinig ko na ang aking kapatid ay nagtatanghal dito, kaya napadpad ako. Apelido ko ay Gu, kapatid ko ay bagong sikat na aktor. Sinabi niya na hanapin kita para subukan ang audition. Sigurado akong bibigyan mo ako ng magandang papel. Bagong sikat na aktor. Sa tingin ko iisa lang yan, si Guxiang Luo. Hindi ko akalaing kahit lugaw na taga-probinsya ay may alam din sa showbiz. Ah, ang ibig mong sabihin ay kapatid ka ni Gu Xiang Luo. Hindi pinapayagan ng kapatid ko na sabihin ito sa iba, alam mo na lang. May palabas ako dito na nagkakaroon ng bakanteng papel, para sa babae. Gusto mo bang subukan? Sek, Xiang, maghanda ka para makipagduet kay Gutsueer sa dula. Director, bakit siya ang makakapareha ko? Dahil si Xiang ang bida ng palabas. Ano? Director, sigurado ba kayo? Hindi naman siya marunong umarte. Ikaw rin, hindi ka naman nakaarte dati. Anong karapatan mong salita? May ilang henyo sa gitna ng madla. Masayang nasumpungan namin si Xiang bilang isang hiyas. Director, marunong din ako umarte. Bakit hindi ako subukan bilang bida? Hindi madaling baguhin ang desisyon ko. Kung hindi mo gusto, maaari kang umalis ngayon. Sige, ayoko pong magalit kayo. Sige, ilalahad ko ang pangunahing script. Si Xiang at ang lalaki ay mag-asawa. Ikaw ang ikatlong babae. Sa eksena, hahanapin ka ni Xiang dahil sa pagtataksil. Ikatlong babae. Director Liu, talagang may mata ka. Huwag kang makinig siya. Director, huwag pakinggan ang hindi mahalaga. Sa plot ng pagtataksil, may ilang bahagi kung saan ay pinapalibutan ka ni Xiang at ginagantihan ng hampas. Mahalaga ito kaya dapat ay magaling ang pag-arte. Huwag gumamit ng artipisyal na posisyon. Pinapalambing mo ang ilang bises na hampas. Tama. Hindi ko ito tinatanggap. Bakit kailangan kong mapahiya sa dula? Director, hindi ba ninyo ako pinoprotektahan? Nagtutulungan ba kayo na pahirapan ako? Maraming gusto ang papel na ito, pero hindi makakuha dahil dito. Hindi ka tanga. Kung ayaw mo, umalis ka na. Walang pipilit sa iyo. Tumahimik ka, isang nagtitinda ng gulay, anong karapatang kausapin ako? Director, nalinlang ka ba ni Gu Xiang? Hindi siya marunong umarte. Bakit hindi mo ibigay ang papel sa akin? Mas gagaling ako. Hindi. Alam kong matalim ang mata ng direktor, kaya si Gu Xiang na ang binigyan ng papel, bilang ikatlong babae. Alam mo rin iyon, kaya tama ang desisyon ni Director Liu. Hindi ako sang-ayon, bigyan kami ng patas na pagkakataon na magkompetensya. Mas maganda pa ang aking katawan at aura kaysa kay Gu Xiang. Hindi ko matanggap na mas mababa ako sa papel na ito. Hindi mo gusto, huwag ka nakakalaro dito. Lumiko ka pa kaliwa at paalam. Kung aalis ka ngayon, may tapang ka naman. Alis ka na ba? Ako ang gaganap. 3, 2, 1, simulan. Nakakahiya kang akitin ang asawa ng iba. Cut! Gutsueer, alam mo ba mag-arte? Kung ganito lang ang level mo, mas mabuti na uwi ka na. Director, nagkamali ako. Iwawasto ko ito ngayon. Simulan na. Sedge, simulan. Ang asawa mo ay mahal ako. Sa pag-ibig, ang hindi minamahal ang tunay na ikatlong babae. Walang ganong eksena sa script. Gu Xiang, sinasadya mo ba ito? Hindi, bigla ko lang naisip yun. Ano ang palagay niyo, Direktor? Maganda ang improvise ni Xiang. Tuloy lang. Director, inaabuso niyo siya. Sino director dito?
Ako o ikaw? Pinaghihinalaan ko si Gutsyang ng personal na galit. Ang mukha ko ay namamaga dahil sa kanya. Pasensya, kanina isang pisngi lang ang pinagtuunan ng hampas. Susunod ay parehong pisngi para hindi halata. Ang cute mo. Paano niyo papayagan ang kanyang masamang ugali na makalas sa palabas? Hindi ba kayo natatakot na masira ang reputasyon ng grupo? Huwag kang magsalita ng wala sa lugar. Para sa kalidad ng pelikula, may mga sakripisyo talaga. Ginagawa ito para mas maging tunay ang pagganap. Walang ibang auditioni na mahirap pagpilian gaya mo. Kung hindi mo kaya, mas mabuti nang tapusin mo na ito. Sige, ipagpatuloy ko ang pag-arte. Gutsyang, hintayin mo. Darating ang araw na hihigitan kita. Handa na ako. Direktor, kumusta ang pagganap ko? Hindi ka pumasa. Tapos ka na. Ano ang sabi mo? Nasaan ang iyong pandinig? Sabi ni Director Liu, hindi ka napasok. Paano ninyo nagawa? Paano ninyo ako ginawang ganito? Alam nyo ba kung sino ako? Ako ay kapatid ni Gutsyang Luo. Kung galitin nyo ako, laban nyo ang buong pamilya Gu. Sino ka kung kapatid ni Guxiang Luo? Isa ka lang abandoned na asawa ni Wei Boming. Ano ba ang karapatan mo? Ang cute mo naman. Hindi ko kilala si Gutsyang Luo na may tulad mong kapatid. Sa tingin ko, ang talento mo ay isang bahagi ng kanyang talento. Gutsyang Luo, anong klase ng mga paloloko ang sinabi mo sa direktor? Nakasundo mo ba siya ng matulog sa kwarto niya? Hindi mo pa tinatapos ang hampas mo. Huwag ka nang umiyak. Ayusin kita sa kasinungalingan mo. Director. Akala mo ba may karapatan si Gutsyang Luo? Isa lang siyang walang pinag-aralan at hangal na babaeng taga-baryo. Hindi mo alam kung ilan na ang natutulog niya bago ka. Tumahimik ka. Malinis ang ugnayan ko kay Gutsyang Luo. Huwag mong sisihin ang iba sa kahinaan ng pag-arte mo. Mahina ang pag-arte ko. Si Gutsyang Luo ay walang formal na pag-aral sa pag-arte. Paano naman siya gagaling kung mas mahusay sa akin? Sa tingin ko, magaling lang siya sa kama, kaya nabigyan siya ng chance sa audition. Kung gaganyan kayo sa akin, ipapaalam ko kay kuya nyo para pantayan niya ang laban. Ang pag-arte ni Xiang Xiang ay hiningi ko sa direktor. May reklamo ka ba? Walang problema. Pero talaga siyang nainis. Ang husay ni Xiang Xiang, lalo pang gumaling. Huminto ka, Cinder. Sino ang pumayag na umalis ka? Narinig ko. Kasinungalingan. Nagkalat ka ng sismis, sinasabi mo na kapatid ko siya. Ikalawang Ginoo, tinuturing ko ring kapatid mo. Ang ina ko ay si Aling Lina nagsisilbi sa ginang. Ipaano hindi ko alam? Anak lang ng katulong siya, pero kapatid siya ni Gusing Luo. Anak lang ng katulong, pero nanghihanga sa pangalan ni Gusing Luo. Anak ako ng katulong, at ano yun? Gutsyang ay isang ginamit ni Wei Boming. Bakit niyo siya pinoprotektahan? Hindi ako nananakit ng babae, pero ikaw ay hindi tao, iba ka. Mali ba ako? Mas mataas ang status ni Gutsyang kaysa sa akin. Pati ikaw ay nalilito. Hindi ka ba natatakot sa mga tagahanga mo? Akala mo ba natatakot ako sa pananakot mo? Mas mabuting mag-alala ka sa sarili mo. Sa tingin mo ba hindi malalabas ang nangyari ngayon? Kailan malalaman ni Wei Boming? Hindi ka tunay na anak ni Pamilya Gu. Boming hindi siya maniniwala sa'yo. Ikaw na iniwan niya, isang probinsyana, hindi niya maintindihan ang pagitan namin. Sige, gusto kong makita ang tibay ng relasyon ninyong dalawa. Sana hindi ako mabigo. Hintayin mo, iniwan ka niya para pakasalan ako. Huwag kang umiyak sa araw ng aming engrandeng kasal, at hingin siya pabalik. Makulit na cute, panghabang buhay. Hindi ko alam paano may mukha kang maging karelasyon ng iba. Nagsisira ka lang ng lugar ko. Itapon mo siya. Paano nakapasok ang direktor? Hanapin yan. Gusto kong malaman kung sino sa loob ang may problema. Umalis kayo na. Sir, bakit ang sabi mo second brother Guxing Luo ang nasa loob? Sabi mo ba ang aktor na Guxing Luo?
Boming, ikaw lang ang natira ko ngayon. Sure. Huwag kang mag-alala, asikasuhin kita. Boming, ngayon ko lang nalaman ay hindi lang ang kuya ko pati ang second brother ko ay niloko ni Gutchang. Gamit ang salitang masama ka agad nakipagrelasyon pagkatapos ng diborsyo. Dapat sana pinatay ko siya noon. Seloso siya dahil nakuha kita. Kaya niloloko niya mga kapatid ko para maghiganti. Di ba palaging pinapabora ng kuya ang nakababatang kapatid? Bakit ngayon protektado na si Guxiang? Hindi ko rin alam. Boming, halina't magpakasal tayo ng maaga. Naniniwala ako na dugo ay mas makapal kaysa tubig, kaya pangalaga din tayo. Sure, ang kasal ay seryosong bagay. Kailangan kong makipag-usap sa ina ko. Anak, hindi ka ba palaging gustong madalyang magpakasal kay Tsuyer? Bakit ngayon nagdadalawang isip ka? Parang hindi siya kasing pinalalala ng sabi niya. Baka kapag nagpakasal ako, walang makukuha ako. Nako anak, tanga ka. Dugo ay makapal. Kapag nagpakasal tayo, magiging kamag-anak na tayo, at maraming benepisyo ang makukuha. Tama ang sinabi mo. Suer, pinag-usapan na namin ng nanay ko, gagawan kita ng ingranding kasal para malaman ng mundo na babae ka ko. Boming mabuti ka. Kung ganun, magpakasal tayo sa loob ng 10 araw. Old 4 bumalik na. Kuya Apa. Kuyang, huli ka naming makita muli. Kuya Apa at gusto rin kita. Old 4, anong nangyari? Nakita ang Tiangxiang kaya tinanggihan tayo ng ibang kuya. Hindi na kailangan sabihin, hindi kayo karapat dapat ihambing kay Siang Kuyang. Mabuti na lamang at umuwi ka. Ilang taon na ang lumipas na nagtrabaho kayo ng kuya, 5 diretso, sa ibang bansa, para hanapin si Kuyang Kuyang. Ngayon nagkaisa na ang magkakapatid. Salamat sa paghihirap nyo, para makitang muli si Tiangxiang. Sulit ang lahat. Kuya 4 at 5, nagpunta kayo sa ibang bansa para hanapin ako ba? Noong una ay naaksidente ang ating mga magulang kaya nawala ka. Kaya nagpunta kami ng kuya, 4 at 5 sa ibang bansa. Nang magising ako, may nagbenta sa akin sa bundok. Nang makalabas ako ay nagtagumpay din ako. Tiangxiang, pinagsamantalahan ka ng hira. Huwag kang mag-alala, may tukoy na mga sospek. Kuya ko ay sisisiguraduhing mahuhuli lahat ng puminsala sa iyo at mapaparusahan. Naniniwala ako sa'yo, kuya. Kuya 4 at 5, bakit hindi pa umuuwi? Si Kuya 5 ay ginagamit ang kanyang talento bilang doktor para sa isang pangulo sa ibang bansa. Babalik siya agad. Ang Kuya 5 ay kilalang eksperto na doktor sa buong mundo. Ang Kuya 4 ay nangungunang designer. Ang husay ng mga kuya. Kuya 4 ay may handog sayo na regalo. Talaga? Ito ang damit para kay Prinsesa Diana na nag-alok ng 1 bilyong para bilhin ngunit tinanggihan mo. Ipinahayag ko na ito ay disenyo ko para sa kapatid ko. 1 bilyon ay hindi sapat upang mabili ito dahil sa aking pagmamahal. Gusto mo ba? Pagkatapos maligo ay susubukan ko. Salamat Kuya 4. Basta gusto mo, ako na ang bahala sa mga damit ng ating prinsesa. Pangpapremyo at mga dagdag na pera. Tama ba akong nakakita? Ang card na ito ay Supreme Black Card at mailaman na hindi bababa sa 1 bilyong yuan. 1 bilyong yuan? Kuya, medyo paborito mo siya. Kung gusto mo, kumita ka ng sarili mong pera o magtrabaho ka. Ate Lee, pakipasok ang damit na regalo ni Kuya 4. San, ikaw pala ito. Dinala ko sa'yo ang damit nang narinig kong kailangan mo. Paano kung aksidente kang nailantad at may makakita? Kung ganoon, ako ang bahala sa'yo kasi gusto kita. Napakaganda mo Tiangxiang. Dahil lang sa damit. Tiangxiang, hindi mo ba isipin ito ng seryoso? Ano ang gagawin? Pakasalan mo ako. Ako.
Anong ginagawa nyo? Second brother, hinihintay ang sagot mo. Kuya, bakit kayo nandito? Bakit hindi ako? Ano ibig sabihin nito? Chiang, hindi mo talaga maintindihan o nagpapanggap ka lang. Gusto kitang maging ginang ng Gu Corporation. Hindi ko pa naisip lahat ng ito. Bibigyan kita ng panahon para mag-isip. Guchiang, hindi mo pa alam? Magpakasal na kami ni Boming. Dapat naririnig mo ang imbitasyon. Hindi ako ang nandaya, kaya walang takot. Sage, Bukas sa Bluebird Cave, dadalhan kita ng imbitasyon. Huwag pawawala. Ano ang dating naninakaw ko ang minamahal mong lalaki? Huwag kang mag-alala, alagaan ko si Boming ng mabuti. Salamat pa sa pag-recycle ng basura ko. Mahirap kang tanggapin. Baka hindi ka na umalis sa araw ng kasal. Hindi. Hindi ako makapaghintay na dumalo sa kasal ninyo. Tumawa ka lang. Sana masaya ka rin sa araw ng kasal. Inaasahan ko rin ang pagganap mo sa araw na iyon. Boming, ano sa tingin mo? Narinig ko na ang kuya, apat gumawa ng isang kakaibang damit para sa iyo. Suot mo ito sa kasal para espesyal. Mas bagay ang wedding dress sa kasal. Pero ang damit na ito ay bihira, di ito makukuha kahit ng prinsesa. Mas kahanga-hanga ito kaysa wedding dress. Ano pang hinihintay mo? Dahil gusto ni Baoming na makita, isuot ko na lang ito. Ito ba ang malamat na damit na hindi mabibili ni prinsesa na karatig na bansa? Talagang kakaiba. Walang dudang obra ni Gu Jingqing ito, kaya napakaganda ni Bibi Go. Hindi naman. Sir, huwag ka munang magpakumbaba. Ang iyong palda ay bihira sa buong mundo at regalo ng kapatid mo bilang simbolo ng pagmamahal. Bibi, Gu, gayong araw ay iyong espesyal na kasiyahan. Bakit walang pamilya na Gu dito? Mababaw lang silang tao. Parehong-pareho ang dalawang tao na ito ang suot. Sabi ni Gu Jingqing, natatangi ang paldang ito. Siguro may nagpirata sa isa sa kanila. Huwag niyong pansinin, ako bilang espesyal na bisita, may dala akong hand warmer dahil lamig. Ituloy niyo lang. Guksur, ikinasusunog ng ulo mo. Ikaw ang dapat walang hiya. Araw ng kasal ko ito, sinadyang magsuot ng kaparehong palda. Ano ibig sabihin yan? Guxiang. Alam kong may pagtingin ka pa sa akin, kaya ayaw mong makita akong magpakasal kay Xuer. Iniisip mo ba magbabago ako dahil sa suot mong kapareha ng damit? Wei Baoming, wala na tayong relasyon, tigilan mo na ang pagkalat ng haka-haka dito. Ang suot kong palda ang totoo. Sino ang hindi nakakaalam? Regalo iyon mula sa ika-4 na ginoo ng Gu sa kanyang pagbabalik bansa para kay Xuer. Ang suot mo ay peke ba? Ang aming anak ay tunay na anak ng pamilya Gu. Hindi siya magsusuot ng fake. Ikaw, isang mahirap at walang kwenta, ang nagpapanggap lang. Hindi ko alam kung saan mo nakuha ang peke, Guchiang. Huminto ka na, nagiging tawa-tawa ka lang. Guksur, sigurado ka ba? Wala akong ebidensya pero gusto kitang harapin dito at patunayan kung peke ang palda mo. Walang kinatatakutan si Xuer, pahirapan mo siya. Tingnan natin kung anong masasabi mo. Tingnan niyo ang pagkakaiba ng dalawang palda. Ang suot ko ay may mga diamante, ang sa kanya wala.
Ako rin ay may diamante, nakalimutan ko lang dalhin ngayon. Parang estudyante na nawalan ng homework sa bahay. Ikaw. Tingnan natin ang tahi, sa kanya halatang mura at hindi maayos ang pagkakagawa. May lang. Totoo nga, ang palda ni Gusiang ay mas maganda ang kalidad. Baka si Gohuer ang nakasuot ng peke. Sir, magpaliwanag ka, baka taon-taon tayong linlangin mo. Ang halaga ng damit ay nasa disenyo, hindi sa material. Paano mo mapapatunayan na hindi mo sinadyang kopyahin ang disenyo? Kilala sa lahat na sina Sawyer ay malinaw at ikaw na may kalaban sa dilim, sinadyang ihanap siya ng problema. Lagi may natatanging disenyo sa liig ng damit na gawa ni Gu Jinxing. Wala ito sa iyong suot. Tama ang sinasabi niya. Baka si Gutsuyer ang totoong suot ng peking damit. Huwag ninyong pakinggan ang kanyang walang kwentang kwento. Nabihag siya ng makamandag na salita, at inalis ng anak kong lalaki, dahil sa kawalang dangal. Pinaalis. Baka buhay pa siya sa lumang panahon. Pinagsisihan ko na di ko siya nilisan ng maagap. Tama ang tiyahin mo, hindi siya karapat-dapat paniwalaan, dahil sa kanyang kasinungalingan. Guksuer, huwag lumihis sa mahalagang usapan. Sino ba ang tunay na Gu? Tama si Xuer, bakit hindi mo tawagin si ika-4 mong kuya na si Gu Jinxing para patunayan ang lahat? Hindi makakarating si kuya, pero may paraan akong ipapakita na totoo ako. Pagmasdan natin. Lisaw, tama ang dating mo. Sabihin mo kung sino ang tunay na Gu. Ito ang totoong bibi, gunong pamilya. May sasabihin ka pa ba? Bakit ka nagsisinungaling, Lisaw? Hindi ako nagsisinungaling, nakita kong personal ni Ginu, ika-4 na ibinigay ito kay Bibi Huer. Halata, muntik na akong malito. Walang hiya si Gukuyang, hindi karapat-dapat sa kasal na ito. Sawyer, ikaw ang tunay na may-ari ng yaman. Ano pa ang sasabihin mo? Lumayas ka sa kasal ko, hindi ka welcome dito. Masyado kang pinalad na tuluyan niyang pinalayas, wala kang karapatang isuot ang kaparehong damit. Bakit hindi natin tanggalin ang damit mula sayo? Ikaw. Tama si Xuer, hindi ka karapat-dapat magsuot ng parehong damit. Huwag mo akong hawakan. Mahilig ka sa kalokohan. Ngayon, tanggalin natin ang peking damit mula sayo, para makita ng lahat. Tigil. Pasensya na, ubos na ang langis ng hand warmer ko. Palitan muna ako, ituloy nyo lang. Sino nagsabi na peke ang suot niya? Kuya. Hindi mo ba siya disenyo para kay Xuer? Tigil. Huwag basta tumanggap ng kamag-anak. Tinawag mo ako. Ayokong makisalamuha, pero... Ang damit na dinisenyo ko ay para lang kay Siang Kuyang. At tungkol kay Gohuer, tignan mo muna ang sarili mo, kung karapat-dapat ka. Siang, ayos lang ba? Naipit lang ng kaunti. Dadala kita sa doktor. Kayo tatlo, haharapin ko kayo mamaya. Bao Ming. Ipaliwanag mo kung ano nangyayari dito. Alam mo ba na pinahiya mo ako ng suot ni Guxiang ang tunay na damit? Gussuyer, parang tinatago mo sa akin at kay Baoming ang maraming bagay. Matutuloy pa ba ang kasal na ito? Baoming, sa ganitong sitwasyon, kailangang malaman ang katotohanan. Magsimula ka na. Iniwasang ilabas ang hiya ng pamilya. Pero ang aking mga kuya ay nadala ng lason at nahulog kay Guxiang. Pati si kuya ika-4 ay ibinigay ang damit sa kanya. Sino ang nagsabing magkarelasyon si Guxiang sa 4 mong kuya? Nakita ko silang magkahawak kamay at malapit sa isa't isa, dahil sa ganda ni Guxiang. Kung ganito tuloy, mawawala ako sa puso nila. Gussuyer,
Sinasabi mong hindi na inaalagaan ng mga kuya mo. Bakit pa kailangang magpakasal? Tiyahin, kailangang ituloy ang kasal. Iniwan ng aking mga magulang ang malaking mana para sa akin. Kung ako ang magsasama kay Baoming, makakakuha ako ng bahagi nito. Sang-ayon si Baoming, kahit iwan ka ng mga kuya mo, tutulungan ka naming makuha ang yaman mo. Anak, Balak mo ba pa ring magpakasal? Baka ang basura lang ay walang makuha. Kapag may pera ako, maaari pa akong magpakasal muli. Swear, napag-usapan namin ni Baoming, kung hindi na inaalagaan ng mga kuya mo, kami na ang magiging pinakamalapit sa'yo. Ituturing ka naming parang sariling anak. Sir, pasensya na sa lahat ng nangyari. Linisin mo muna sarili mo, tapos itutuloy natin ang kasal. Baoming, sundin kita pero hindi ko mapalampas ang ginawa ni Guqiang. Papabayaran niya ang ginawa niya. Pinagsamantalang ni Guqiang ang 4 mong kuya. Buksan natin ito sa media para masira sila. Siyang, ayos ka lang ba? Huwag kang mag-alala. Ginugu, narinig ko na niloko ninyo ng babae na ito ang mga kapatid mo. Ano ang kanilang tunay na relasyon at nakalipas ng mga kasal niya? Mabigay daan. Hindi niya ako niloko, ako pa ang niloloko niya. Sayang, hanggang ngayon hindi ko pa siya nakukuha. Ano? Ang pambansang idolo na si Guqing Luo ay kusang nilapitan ang isang babae, at hindi pa siya pumapayag. Napakabomba nito. Ginoong Gu, alam niyo ba na ang gawin niyo ay magpapawala ng maming tagahanga? Mawawasak ang inyong kaera? Mas mahalaga siya kaysa sa lahat ng mayroon ako, pati na ang karera. At naniniwala ako, ang mga tagahanga ng aking galing sa pag-arte ay hindi alis. Ganun ba, Ginugu? Bilang pinakamaunlad na tao sa bansa, bakit makikipaghabulan kayo ng parehong babae, kasama ang pangalawang Ginoo? Dahil ba may kapangyarihan ang babaeng ito? Ang aking kayamanan ay nilikha para sa kanya, at lahat ay ililipat sa kanya. Sinabi ko na, simula hanggang katapusan, kami ang nanimulang kumilos. Ang iba pang gababay ay mga karaniwang fans lang. Tama na. Pumunta ka sa tabi. Ano ang kapangyarihan ni Guqiang? Ano ang kanyang identidad na nakapagpaakit sa mga guwapong anak ng pamilya Gu na ganito kaya gayaya? Gusto mo bang malaman ang kanyang pagkakakilanlan? Malapit na itong ilahad. Bakit kayo nagsinungaling sa harap ng mga entertainment reporters? Ang awkward naman. Hindi ako nagsinungaling. Lahat ng mayroon ako, handa kong ibigay sa iyo basta gusto mo. Zero. Tama, para kay ikalawang kuya, mas mahalaga ka kaysa anumang bagay. Zero. Diyos ko, sobra naman kayo. GNG, good swear, gusto mo bang ikasal kay Ginoong Wei Boming, at gawin siyang legal mong asawa? Sa hirap at ginhawa, kalusugan o sakit, mananatili ka ba sa kanyang tabi? Pinapayagan ko. Set. Ginoong Wei Boming, nais mo bang pakasalan si GNG, good swear, at gawin siyang legal mong asawa? Sa hirap at ginhawa, kalusugan o sakit, mananatili ka ba sa kanyang tabi? Pinapayagan ko. Sige, inaanyayahan na ang bagong kasal. Sing-sing. Sandali lang. Wei Boming, sigurado ka bang pakakasalan mo siya? Guqiang, bakit ka nandito? Ikaw na malas, anong gagawin mo dito? Gusto mo bang sirain ang kasal ng anak ko? Guqiang, alam ko na. Ayaw mo makita akong mapakasal sa iba. Kahit nandito ka para agawin ang kasal, wala nang silbi. Dahil nasa puso ko ay para kay Xuer lamang. Narinig mo ba? Wala na siyang damdamin para sa'yo, Boming. Maging maunawain ka. Wei Boming, ang kapal mo. Akala mo nandito ako para agawin ang kasal. Nandito lang ako para ipaalam ang tunay na mukha ni Guqiang. Ano nang ibig mong sabihin? Boming. Bakit ka maniniwala sa kanya? Sigurado akong dahil naiinis siya sa kasal natin, sinisikap niya itong sirain.
Tama si Tsuir. Pag nakita kong ito, alam ko na walang magandang mangyayari. Nagpakasal na sa anak ko, tapos susubukan pang akitin siya. Pangarap lang. Boming, hindi welcome si babaeng yun sa kasal natin. Swear, susunod ako sa'yo. Seguridad, itapon mo siya palabas. Seguridad. Wei Boming, ang tanga mo. Pinaglalaro ka ni Guxwir, ngunit naniniwala ka pa rin sa kanyang pagkatao. Akala mo hindi kanya niloloko. Seguridad, itapon nyo na ang babaeng ito na nagsisinungaling. Niloko mo ako. Tinalikuran mo ako. Hindi gagawin ni Xur iyon. Tama. Hindi lang siya kayamanan kundi mahalaga ang kanyang pagkatao. Hindi tulad ng mga babae na ganyan. Talaga ba? Narinig ko na nagkukunwari si Guxwir at nakipagrelasyon sa iba bago ikasal. Boming, huwag mong paniwalaan. Nananabik lang siyang sirain ang relasyon natin. Wala siyang ebidensya. Sino ang nagsabing wala akong ebidensya? Hindi mo akalain na isang udisk ay isang ebidensya. Nangako ako, hindi ko niloko si Boming. Ang kaso mo kay Wang Bro, hindi ba ebidensya iyon? Ibibigay mo sa akin ang bagay na iyon. Hindi mo makukuha. Swear, sino si Wang Bro? Hindi ko alam. Siguradong si Guqiang ang nagkakalat ng kasinungalingan. Kung wala kang ginawang masama, walang dapat ikatakot. Swear, hindi mo kailangang matakot kay Guxiang. Hindi ako natatakot. Nag-alala lamang ako na maapektuhan ang aming kasal at damdamin. Akala mo ba makakatulong ang pagkuha ng udis? Dahil nandito na, huwag kang magkunwari ng inosente. Wang Bro, alagaan kita na mabuti ngayong gabi. Huwag kang bumuwelta. Boming, pakinggan mo ako. Lahat iyon ay fake. May ebidensya, bakit ka mag-eksplikasyon pa? Guxwir, hindi ba ako mabuti sa'yo? Paano mo nagawang makipagrelasyon sa iba kapag tinatago mo ako? Lahat ito gawa-gawa ni Guqiang. Boming, magtiwala ka sa akin, hindi kita pagtataksilan. Kung hindi ka naniniwala, maaari kang magpatingin sa mga eksperto. Ngunit Guxwir, kaya mo ba? Pamatay, niloko mo ang anak ko. Paano kita sasaktan? Boming, hindi mo ba nakikita ang aking pagkatao? Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Hindi mo ba nais ang pera? Lahat iyan ay bago tayo magpakasal. Matapos natin ang kasal, hindi na maulit. Patatawarin kita. Wei Boming, hindi ko akalain na mahal mo pa rin siya, kahit kailan magsinungaling. Hindi mo alam, si Suir ay may mataas na pagkatao. Kailan mo pinatawad ang isang nagkamali? Talaga? Anong uri ng pagkatao siya, anak ng yayang? Ano ang sinabi mo? Ulitin mo ang sinabi mo. Hindi ka naniniwala. Ang palaging sinusunod mo ay isang anak lang ng yayang. Ako ang totoong anak ng pamilya Gu. Tumahimik ka. Pinapalakas lang kita, bakit inuulit-ulit mong nilalait ako? Boming, hindi mo ba ako pinaniniwalaan? O sa tingin mo ba ang basurang dating asawa ko lang ang tunay na anak ng Gu? Swear, huwag kang magpadalos-dalos. Pinaniniwalaan kita. Marami na tayong taon ng pagsasama ni Guxiang. Hindi siya anak ng Gyu. Tulungan mo akong basagin ang kanyang mga paa at palabasin siya. Tigil. Ginoo, ang babaeng ito ang nagsabi na siya ang anak ng Gyu. Kaya pinapansin ko siya. Ang totoong anak ng Gu ay si Guqiang. Ano? Si Guxiang ang anak ng Gyu. Paano naman si Guxwir? Ako, ano na ngayon? Itigil mo na ang pag-arte. Hindi ba palagi niyang kinukunwari na ako? Hindi ba si Guqiang ang anak na walang magulang at palaaway? Paano siya naging anak ng Gu?
Si Gu Qiang ay laging ang panganay na babae ng pamilya Gu. Nawawala lang ng ilang sandali. Ikaw na mapanlait na babae. Bakit mo itinago ang pagkakakilanlan mo sa amin, kung hindi dahil sa iyo, hindi nagdiborsyo ang anak ko kay Gutyang? Nanay, Kami ni Boming ay kasal na, kami lang ang tunay na pamilya. Hindi pa tapos ang kasal namin, dito na kami maghihiwalay, ayoko makasal sa babaeng ito. Walang problema, hindi ako nandito para guluhin ang kasal ninyo, kundi ipaliwanag lang ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Pwede ninyong ipagpatuloy ang kasal. Siyang-siyang, patawarin mo ako, naakit lang ako ng sandali, niloko niya ako, ikaw lang ang mahal ko. Wei Boming. Noong nakita ako ng kuya ko, plano kong umuwi at sabihan ka ng balita, pero hindi mo pinaniwalaan, hinirapan mo pa ako at pinilit akong magdiborsyo. Pwede sana akong maging manugang ng pamilya Gu at umangat ng mabilis. Sayang, pinili mong pakinggan ang nanay mo at sumama kay Guxuer, hindi ko rin masisi hanggang ngayon. Siyang-siyang, patawarin mo ako at maniwala ka muli, niloko lang talaga ako niya minsan, ipapangako ko mabubuti ako sayo. Bakit ako maniniwala sa'yo? Pwedeng patunayan ang iyong determinasyon. Ipapakita ko sayo ngayon. Wei Boming. ikaw ay baliw. Noon ikaw ang humiling ng diborsyo. Tumahimik ka mapanlait na babae, ikaw ang nangakit sa akin, wala akong kasalanan. Hindi lang siya ang nang-api sa akin. Anak, ano ang gagawin mo? Ako ang iyong ina. Ikaw ang babaeng ito, laging dinudurog ang relasyon ko at ni Siyang-siyang, dahilan para mawalan siya ng pag-asa sa akin. Hindi ka nararapat maging ina ko. Sinasabi mo ba ay hindi mo na kailangan ang iyong ina dahil sa babae na iyon? Si Siyang-siyang ang tunay kong mahal, umalis ka dito. Hayop ka. Hindi ko inakala na ganito kakahina. Alam mo bang buntis ako sa anak mo? Lumayas ka. Sino ba ang tunay na ama ng bata sa tiyan mo? Siyang-siyang, patawarin mo ba ako? Para sa'yo, kaya kong talikuran ang mundo. Siyang-uyang. Maniwala kang muli. Dapat ka bang tumayo at magsalita sa akin ng ganyan? Qiang-qiang. Pakiusap, patawarin mo ako. Wei Boming, para kang aso kung ganito ka na. Ako ang aso ni Siyang-siyang, basta bumalik ka sa akin, pwede mo akong palakihin bilang aso mo. Sayang. Hindi ka karapat-dapat sa puso ko, paano ko nagawang mag-aksaya ng tingin sa'yo? Nakakadiri ka. Sinasabi mong kapag nasiyahan ako, papatawarin mo ako. Wei Boming, hindi mo ba napapansin na niloloko ka ni Gutyang? Nakakalungkot ka. Akala ko may dangal ka, pero ngayon ay nakaluhod ka sa kanya, at tinanggihan ka pa. Tumahimik ka na, hindi ganito si Siyang-siyang. Siya ay laging handang gawin ang lahat para sa akin, ikaw ang sumira sa pamilya ko. Salamat kay Guxuer, dahil sa kanya nakita ko ang tunay na kulay ni Wei Boming, natigil ang pagkalugi ko, baka tagal ko pa bago makita ang kanyang mabagsik na pagkatao. Narinig mo ba? Hindi na muling makakasama ni Gutyang ang ex mo. Ako ang nakasama niya sa kasal, magpakailanman kasama mo na ako. Hindi mo makukuha ang gusto mo. May patayan. May patayan na, nanay, ano ang gagawin? Nagalit ako. Anak, tandaan mo, ako ang pumatay, wala kang kinalaman, umalis ka. Siyang-siyang. Naparusahan na ang pamilyang iyon, huwag nang magpakalugmok sa nakaraan.
Maliit naming prinsesa, huwag ka malungkot, mas maganda kung nakangiti ka. Tigilan mo, tatay ka na ni tatay, sira ulo mo, saktan mo ang sinumang lalapastangan sa'yo. Mami nahihiya, may edad ka na pero gustong katulungan ng tito. Maliit ka na pero tuso, kaya dapat ipadala na kita sa kindergarten. Tama yun, kilala ni Tito ang maganda at internasyonal na kindergarten sa kapital. Masamang tito, palaging tumutulong kay mama na gawan ako ng kalokohan. Hahaha, masama ka. Guro, ibigay mo na si Tongtong sa akin, ilalabas ko siya sa bahay. Ano ang relasyon mo kay Tongtong? Ako ang tatay ni Tongtong, hindi makapasok si mama kaya ako ang sumundo. Tongtong, Hindi mo nakilala ang tatay mo? bakit parang natatakot si Tongtong sayo? Tongtong, siya ba ang tatay mo? Nilagaan ko si Tongtong dahil medyo malikot siya sa bahay mga nakaraang araw, natatakot siya sa akin. Tongtong, binili kita ng damit prinsesa, ayaw mo na ba sa tatay mo? Gusto ko ang tatay ko. Ibigay mo ang bata sa akin. Salamat sa guro, si Tongtong, tara umuwi na tayo. Tapos na, tara umuwi na tayo. Pero sabi ni mama, Huwag mong banggitin ang malupit na ina ko. Guro, nasaan si Tongtong? Mama, Pag naging mayaman si mama, iiwan niya tayo, tumulong ka sa tatay mo ha. Kanina kinuha na siya ni Tongtong tatay, bakit di nyo alam? Ano? gusto ko si mama. Kung maulit, pipiruhuin kita. Kailan nangyari ang bagay na iyon? Kakarating lang nila. Siyang-siyang, kumusta ka na? Nasa akin si Tongtong, alam mo ba? Chiang-chiang. Kumusta, nasa akin si Tongtong, alam mo ba? Anong gagawin mo? Yeah. Hayaan mong iligtas ka ng ina mo. Mama, natatakot si Tongtong. Narinig mo ba? Kung gusto mo na ligtas si anak mo, sumunod ka sa akin, gets mo? Wei Buming, alam mo ba na iligal ang pagdukot? Hindi ka natatakot maaresto. Ako ang tatay ni Tongtong, kahit magdiborsyo kami, kaya ko siyang dalhin lumabas, may silbi ba ang pag-uulat sa pulis? Kung pakakawalan mo si Tongtong, ibibigay ko lahat sa'yo. Huwag kang pumili ng maling landas. Hindi mo ako pinalalamnan, si Tongtong ang pera ko, hindi ka makakaikot. Magpadala ka agad ng 100 milyon sa account na ito, kung hindi, hindi ako maglalaan ng awa sa batang ito. Ipapadala ko ang pera ngayon. Pagkalipas ng kalahating oras, kung wala pa ang pera, alam mo na ang kaparusahan. Uyang-uyang. Ayos ka lang ba? Ano nang gagawin? Ninakaw ni Wei Buming si Tongtong. Mahahanap ko siya. Siguraduhin mahahanap mo siya. Ipag-utos ko na ipasara ang buong lungsod at hanapin si Tongtong. Ginoong Wei, nakamamangha kayo. Nakakalungkot na iwan kayo ng ex ninyo. Walang problema, Ginoong Wei, palagi kang may kasama, ano man ang gusto mo, susundin kita. Basta alagaan niyo ako, bibili ako ng kahit ano para sa inyo. Gutsiang, baliw ka ba? Hindi ka ba natatakot na gagawin ko kay Tongtong? Nasaan si Tongtong? Hindi ko sasabihin sa'yo. One day. Illegal ang basta-basta pagbugbog. Tawagin ang pulis. Mga hindi kasali umalis na. Wala akong nakita, ako rin. Ilagay ang pera. Ano ba ang gusto mo? Itatanong ko ulit na saan si Tongtong.
Sasabihin mo ba? Hindi kita sasabihan. Hitahin mo siya hanggang tumigil siya sa pagsabi. Ay! Hindi niyo ako pwede tatuhin ng ganito. Nasa ilalim ng aking tao si Tongtong, kung akarin mo ako, hindi ko papakawalan si Tongtong. Kung tinatakot mo ako, akala mo ba hindi ako gagawa ng aksyon? Guxiang. Baliw ka ba? Kung piso mo ako, papapatayin kita ng mga tao ko, yung maliit na puso. Baliw ka ba? Kung piso mo ako, papapatayin kita ng mga tao ko, yung maliit na puso. Talaga? Tingnan mo ito, sino ito? Luhod ka. Punong leader ang pamangkin mo, ang tapang mo. Mukhang hindi mo alam kung sino ang nasusunod sa ilalim ng kabiserang lungsod. Walang kwenta ka, napakadaling nahuli ka. Kailangan mo sanang sinabi agad. Nagalait ka kay Ginoong Gusan. Kahit bigyan mo ako ng maraming pera, hindi kita tutulungan. Walang kwenta ka. Subukan mong galawin ako. Duwag. Tingnan mo, siyang-siyang. Huwag mong marumi ang kamay mo. Hayaan mong si Sangge ang asikasuhin siya. Nanay, natatakot si Tongtong. Siyang-siyang. Ayos lang ba si Tongtong talaga? Patawarin mo na ako ngayon. Hindi ko na maulit. Hindi na gagawin ni Mommy Tongtong iyon muli. Siyang-siyang. Lao Wu, dali. Tingnan mo kung ano ang nangyari siya. Swerte. Sobrang takot lang siya at nahimatay. Pwede nating samantalahin ito, para tapusin si Wei Bombing. Huwag kayong lalapit. Sino kayo? Ipakilala ko ang sarili ko. Ako ang ikalimang kuya ni Guqiang. Narinig kong ikaw ang paulit-ulit na nagpapahirap kay Qiang namin. Hindi ko sinasadya. Dapat naisip mo ito nung sinaktan mo si Qiang. Darating din ang araw na to. Tigilan ang kwentuhan at dagdagan ang laban. Dapat lang hindi kita pinalampas ngayon. Lao. Halika, Biha. Ito ay gamot na imported mula sa bansa, hindi kagagaan ang tulog. Patawarin niyo ako o patay na lang. Hindi pwed. Hindi mo iniisip ang pagpapatawad kay Qiang Xiang. Huwag mag-alala, nandito si Lao Wu. Hindi mo kayang mamatay. Gising na ang gagino at binibining anak. Basagin ang 4 na bias at itapon palabas ng kabisehang lungsod. Nasaan ang mga kuya ko? May sinabi ang Ginoo na pauwiin mo na ako. Pakasal ka sa akin.